Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakapangilabot na balita ang lumabas ngayong araw matapos mabunyag ang umano'y pagmamalupit ni General Torre, isang mataas na opisyal ng militar sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o ng KOJC ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang kontrobersyal na general ay inakusahan ng mga kasapi ng KOJC na gumagamit ng labis na puwersa at dahas laban sa kanila bilang bahagi ng isang masamang plano na nag-uugnay sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa mga naglabas ang ulat, ang nasabing plano ay bahagi ng isang mas malaking pakana ng administrasyon ni Pangulong Kuting na di umano'y naglalayong patahimikin ang mga kritiko at hadlangan ang mga puwersang humahadlang sa kanilang layunin. Ang plano ay naglalayong gamitin ng militar para ipatupad ang ilang mapanupil na hakbang laban sa mga grupong naglalakas loob na magsalita laban sa administrasyon. Gayunpaman, ayon sa ilang mapagkakatiwalaang impormasyon, ang plano ng administrasyon ay agad nabasag at naharang ng Sandatang Lakas ng Pilipinas o ng AFP na hindi sumang-ayon sa iligal na utos ni General Torre. Sa halip ay sundin ang kautusan, ang AFP ay nananindigan sa kanilang mandato na protektahan ang mamamayan at igalang ang karapatang pantao. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko, lalo na mula sa mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy at mga human rights advocates. Ang mga kritiko ng administrasyon ay nanawagan ng agarang investigasyon laban kay Torre at sa mga nasa likod ng umano'y masamang plano. Samantala, maring itinanggi ng palasyo ang akusasyon at iginiit na walang kinalaman si Pangulong Kuting sa nasabing plano. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo, ang mga ulat ay pawang mga chismis lamang na naglalayong sirain ang imahe ng pamahalaan. Gayunpaman, patuloy na lumalakas ang panawagan ng publiko para sa hustisya at accountability. Maraming mga grupo ang kabilang ng mga religious organizations at civil society ang nagbabalak magsagawa ng mga protesta upang ipanawagan ang kanilang disgusto at hilingin ang pagbitiw ng mga opisyal na sangkot sa naturang eskandalo. Habang patuloy na umiinit ang issue, ang mga Pilipino ay muling nakatuon sa kung paano harapin ng gobyerno ang kontrobersyang ito at kung ano ang magiging kapalaran ng mga miyembro ng KOJC na dumaan sa pang-aabuso. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kasi nga na hindi ako naka-attend ng hearings pero sinubukan ko pong i-monitor yon. Napakahalaga ng ating hearings. Pero mukhang may sa hearing ninyo parang may mas politiko pa sa atin doon eh. Oh. Yung pong presidente ng PhilHealth, hindi po ba oo lang ng oo sa lahat po ng katanungan ninyo at pangako lang na pangako? Hindi ba mas politiko pa siya sa mga senador na nag-hearing? Cross my heart pa siya, nag-cross my heart. Anong weight ang mabibigay natin sa ganong performance, Mr. President? Alam niyo, aminado niya po na hindi siya dumaan sa pagiging mahirap. Hindi niya po inabutan kung ano yung problema sa baba. Kaya pakiusap ko po sa mga kasama natin na huwag po nating tigilan. Meron naman pong budget deliberation dito. Bakit tayo magbibigay ng malaking pondo hanggat hindi tayo na kontento na gamitin niya po yung pondo sa mga mahirap? Iyan po yung pawang katotohanan lamang po ngayon. Ang liit talaga ng kinocover ng PhilHealth. Yung sinabi nilang 9,000 case rates ay pinag-aaralan pa nila. Ilang taon na po ang nakakaraan. Kaya naman pala nilang increase ng 30% at before the year ends, increase daw nila to 60%. Kaya naman. Andyan pa rin yung 500 billion. Ang nakakalungkot po dito, Mr. President, habang may namamatay na walang pambayad sa ospital, habang gusto na lang pong ipatanggal yung oxygen dahil wala na pong pambayad sa ospital. Ano ba naman yung pambayad sa oxygen na isi-shoulder ng PhilHealth? Tapos nakatulog lang yun po yung pondo. Importante dito yung buhay ng bawat Pilipino at lahat po tayo, halos lahat sa atin, I think 60% ng Pilipinos
ay kinakaltas sa sweldo, nagko-contribute tayo. About 40% ang libre, no? Dahil meron po silang category na dinidetermine kung sino po yung walang babayaran. OFWs natin, pinaghirapan nila yan, pinagpawisan nila yan. So dapat po ibalik po ito. Ito katulad nung sa provincial health officer ng Camarines Norte. Yun po ang example. Example po yun, 200,000 ang na-contribute niya, pero ang na-avail niya, 60,000. Anong klase insurance yan? Lugi ka. Kaya nga tayo minsan nag-insure, di ba? Para pag may nangyari sa atin, ma-avail natin yung serbisyo. Tapos the other side of the coin, Mr. President, ang gusto kong ipakita, tignan nyo naman yung net amount due, 4.2 million. Medyo kailangan din pong, siguro hindi siguro PhilHealth ang nakatingin sa other side of the coin, but it must be the Department of Health. Yung baka naman meron naman din tayong anong tawag mo dyan, runaway inflation of the cost of medical services, Mr. President. Yan din po ang problema. Can we request for OSA, can we request that yung mga ringing of cell phones dito pagbawalan po natin, Mr. President. Medyo The minority leader is raising a point of order, Mr. President. Yes, Maybe ask Sergeant Osaha at Arms, please implement that. So, cell okay, phones I'll be, go back to prevented. my other point, Mr. President. This is the other side of the coin. I hope the Speaker agrees with me na we're looking at the PhilHealth subsidy to pay our bills, but who is looking at the escalation of the bills? Grabe rin ang pagpansin ko dahil lahat ng lumalapit sa atin, wow, anong mga bills? 4 million, 1.5 million, 400,000. Parang ano na po, parang Ang laki, lumalaki. Parang the other side of the coin, parang wala rin nakatingin. Dapat meron po nakatingin. Sa amin sa law, sa legal profession namin, may reklamo kasi siyempre mga naghanap ng lawyers na ba't ang mamahal daw ng mga legal fee, ng mga professional fees, acceptance fee. Ang IBP naggawa ng mga ito yung klase ng kaso, ito yung parang guiding rate na i-charge ng lawyer. Do we have the Ceiling. Ceiling, no? Dapat may ceiling. ceiling or guiding rate? Do we have Actually, sa counterpart sa health? yung during the time of former President Duterte, pumirma siya ng executive order. Yung in-implement po yung maximum retail price ng mga gamot, no? Mga selected na gamot. Baka pwede rin pong tingnan ito, no? Yun lang po yung pakiusap ko kasi napansin ko na rin po yan. At saka, doon po nung sa amendments to the UHC na-approve na po natin ngayon on third reading, doon po sa interpellation, na-bring up ko po yung member ng PhilHealth Board na manggagaling sa indirect contributor. Ang indirect contributor, yan sana yung mga can't afford talaga magbayad ng premium, kaya sinagot ng batas ang kanilang premium payment. Ang aking point, so what kung wala siyang alam sa public financing? Wala siyang alam sa public health. Ang importante, alam niya anong sitwasyon nila. Yun po importante Ay ang nangyari from the... I have nothing against the person occupying the seat for the indirect contributor kasi nga daw doktor siya, dating nagko-contribute, nag-retire, hindi na nagko-contribute. But that is not the point. So ang point niyo Ang po point sana, it's a real indirect contributor galing sa mga informal settler. Dapat sa Yung sektor. hindi talaga nakabayad ng premium, hindi niya kaya. Wala akong pakialam na hindi niya alam ang public financing. Ang importante, alam niya ang sitwasyon nila, anong pangangailangan nila, na meron siyang kaibigan na gano'n sa sidewalk na lang ng anak kasi sa takot sa hospital bills. Kasi hindi alam na may programa ba ang PhilHealth. Ang tanong ko muna sa ating speaker kung sakaling alam niya, yung sitwasyon doon sa Cebu, kasi nabanggit ko rin yung kanina, dahil na-alarma din ako doon. Mga anak, walang pambayad. Sasagutin ba ng PhilHealth yan? dapat. Tama. Dapat, di ba? Dapat. May ano sila, counterpart man lang Correct, doon. dapat. Kung wala yan, i-dissolve na natin ang PhilHealth. Ngayon pa lang, is-dissolve na natin ang PhilHealth. I'm sure meron yan.
Ang problema, alam ba nung babae? Hindi niya alam eh. Natakot siya sa hospital bills niya eh. Yun nga po, sinabi ko, Mr. President, Senator Coco, marami sa ating mga kababayan ayaw na pong magpa-hospital dahil takot po sa babayarin sa hospital. Sinabi ko po during the hearing, yung information drive ng PhilHealth, and dyan naman yung pondo nila, ipaalam nila sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin, na meron pong konsulta program. Ito pong konsulta program, ito po yung chine-check up dyan sa mga super health center, sa mga rural health units, na pwede sila magpa-check up. Sinasagot po ng PhilHealth from 500, tinaasa na po ngayon to 1,700. Pero hindi po alam ng mga kababayan natin yun. Dapat po, ipaalam na sabi ko nga during the hearing, andyan dyan yung billboard ni Mr. Ledesma sa highway. Yun na nga, kita mo. Ba't hindi nyo ipaalam na meron kayong free consultation? Bakit siya may billboard na, Mr. President? Tinanong ko naman siya kung tatakbo ba siya. Sabi niya, hindi Kasi raw. Mr. President, nung nakalipas na linggo, tanong naman sa akin ng media, kasi meron naman silang media event na si Mr. Ledesma may hawak na malaking cheque sa Quezon City naman. 280 million pesos binibigay niya sa Quezon City. So, ano ba ito? Mas politiko pa sa politiko ang nagpapatakbo ng PhilHealth. Yung pala, most likely, hindi ko to alam, but most likely, reimbursement payment lang yun sa Quezon City Hospitals. Gagawin mo pang media event na may malaki pang mock-up na cheque, Mr. President. Nakakaya naman yun. may Pag may nakikita natin mga minamamatay pa sa hospital dahil May walang we know the pambayad. credentials of the leader of PhilHealth? Ano ba siya? What is he? He is the president What and is he? Ano background? CEO of Yes, PhilHealth. do we know his background? I think natanong ko rin po ito sa during the hearing na dati po siyang presidente ng PISAM. Sanay po ito sa pagkokolekta. So sanay ito kumolekta sa kuryente po. Sabi ko hindi trabaho ng PhilHealth mangolekta ng mangolekta. Ano ba na? Sanay sa kuryente to eh. Dapat baguhin na. Our presiding officer is the main author of the UHC law. Siguro balikan natin ang qualifications po ng presidente ng PhilHealth, Mr. President, yung background niya. Huwag naman masyadong mahilig din sa limelight o politika o pangako, cross my heart, etc. Doon sa Cebu, 2 buhay nang nawala doon, Mr. President. Namatay yung bata, namatay ang nanay dahil sa takot sa hospital bills, pero 89.9 billion pesos ay kukunin sa PhilHealth para gawa ng tulay, gawa ng mga daan, na alam nyo naman sa infrastructure, meron siguro 10% legitimate profit ng contractor, baka meron pang bloated amounts dyan na unnecessary naman. At 2 buhay ang nawala doon, Mr. President. Tapos ako, meron akong pasyente ngayon, dengue, takot pumunta ng hospital kasi magmula doon nung nawalan siya ng trabaho, hindi na siya nakapaghulog sa PhilHealth. Ang tanong, Mr. President, yung ganun ba na dating nakakapaghulog ng PhilHealth, nawala ng trabaho, hindi na ba siya member ng PhilHealth? Dapat po membro tayo Correct. lahat. Correct. Lahat ng Pilipino, Precisely. membro tayo ng PhilHealth. Takot pumunta sa hospital dahil doon, pero dati nakapag-contribute dahil takot sa hospital bills. Ganyan po ang nangyayari, Mr. President. Ang dengue ngayon, pina-research ko sa staff ko, daan-daan na ang namamatay at saka kalat-kalat. May alam ako sa Bacolod, dito sa Metro Manila. Meron ako nalaman lang kahapon, namatay sa Pangasinan, 7-year-old na bata. So, and yet, 89.9 billion pesos ay ilalagay po natin sa bridges, daan, ano pa yung mga projects na nasaan program appropriations, yung mga lines, something doon. Yes, with the indulgence of the minority leader, I agree with Senator Bongo that nasa PhilHealth po talaga, no? They should not declare that there's excess funds while there's still people lining up where there's still beneficiaries whose claimants have not yet been paid. So nasa kanila po talaga. And we cannot fault the OF entirely because sila nga po ang
nag-declare. But it's really PhilHealth's job really to increase the benefit packages and to make sure that all Filipinos, all members, all Filipinos claims are covered. Tama po, Senator Bongo, hanggat may nakapila pa, hanggat mayroon natatakot na pumunta sa ospital, hindi pa ho tayo natin na-realize no, yung benefits ng universal healthcare. And PhilHealth, Napaka-unacceptable po na malaman na marami pang mga kababayan natin. Alam natin yun eh. Pumunta kayo sa lahat ng hospital. Kaya nga, I'm urging Mr. Ledesma, pumunta ka sa hospital. Inamin naman niya, hindi siya dumaan sa pagiging mahirap. Hindi pa rin daw niya na-encounter magkasakit ng pneumonia na ma-admit repeatedly. So sabi ko, balik mo yung pera ng mga kababayan natin sa Pilipino. So pwede po bang, kasi narinig ko po nag-appeal tayo sa Presidente, isa po ba sa appeal ninyo is to suspend the increase in the premium rate contribution? Correct, Mr. President. Sabi ni President Ledesma na i-recommenda raw niya po sa Pangulong Marcos na i-suspend yung premium increase, no? At sa atin ngayon dito, pinasa natin ngayong araw na ito on third reading yung amending the UHC law na binabaan natin. So nagkatugma na while may hearing tayo kung ano pong mauna dito at sana maaprobahan po ito ng Kongreso yung pagbababa ng premium increase from 5% to 3.25% by 2025 dahil napakalaking bagay po yun. Bawat piso, bawat sentimo po ay napakahalaga po sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Sige po, yun nga yung gusto ko sabihin na kahit hindi kumilos ang Presidente, tayo na po ang by law, but of course we need this cooperation to sign this into law na magiging 3.25% na po ang ating premium rate. So at least gagaan, tapos malaki pa naman yung pera na nasa PhilHealth. Pero ang importante kasi, Mr. President, ay yung case rates, kahit taasan nila ng 30% yan, on paper yan. On paper. Yan yung sasabi mo magiging benepisyo nyo. It's in the actual implementation eh. Yung talagang bayaran nila yung, i-cover nila yung billing nung nagkasakit, nabayaran ng hospital. Nangako sila na before the year ends, dadagdagan nila ng another 30%. But still, kukunti pa rin yung halaga, Mr. President, ng kala mo mataas na yung 30%. Correct. Mababa pa rin yun, Mr. President. Dahil kung mababa yung amount ng case rate nila, what is 30%? Eh kung 10,000, that is only 3,000. Plus the other side of the coin, yun sinasabi ko nga kanina, na nagtaasan din naman yung mga billing. Correct. Yun po yun, kaya actually meron din po ako recent medical encounter or experience na ang sinalo lang din ng PhilHealth around 3 to 5% of the billing. Mas malaki pa yung senior citizen discount ko. At saka yung health card natin dito sa Senado, mas malaki pa yung pasalamat tayo na meron tayo health card. Buti tayo, may pambayad tayo ng health card dito sa Senado. E paano yung mga kababayan natin yung kababayan nga natin na can't afford at saka ang sasagutin sa atin, di pumunta ka sa government hospital, no balance billing. Pero sa reality, dami ko rin kausap ng mga doktor sa mga public hospital, hindi naman nangyayari yun. Pagkatapos pa rin ng kanilang confinement, may balance pa po kasi may mga hindi covered sa so-called no balance billing. Hindi po ba natin pwedeng i-crack the whip na natin yan? Can we not micromanage the PhilHealth na lang? I-micromanage na po natin para tingnan natin ano ba yung mga programa nila at ang daming loophole, Mr. President? Patuloy po ang aking hearing dito, Mr. President. At sa budget deliberation, pwede rin nating pag-usapan ito dahil humihingi po sila ng subsidy for 2025. Pag-usapan natin, pagtulungan po natin ito, Mr. President. Ibalik natin sa mga pasyente, kung maaari, expand benefit packages, kung anong pwede nating gawin, batas, o isulong natin
para ibalik natin yung pondo ng taong bayan sa mga Kaya mahirap. Mr. President, nung narinig ko yung isang mong recommendation, scrap the single period of confinement policy. Di ba common sense lang yan? Bakit pa naisip pa yan? Mr. President, saan galing yung idea na yan? Sa PhilHealth mismo. Nakatakot-takot ang oras ang brainstorming nila. Tapos yan ang resulta nila na isang beses lang natin sila pwedeng ipa-claim ha. Kahit hindi sila gumaling at may sakit pa rin sila, hindi na pwede. Mapigilan mo ba, magmasiselan yung pagbubuntis mo, mapipigilan mo bang Hindi, bakit po ganitong klaseng idea ang lumalabas sa brainstorming ng mga health professionals na na-appoint sa PhilHealth? Yun po ang katanungan po natin. kaya nga po dapat i-amend nila ito. Nangako si Ledesma na pag-aralan nila at i-amend nila itong kanilang policy. Well, anyway, I congratulate our chairman, Mr. President. He is not a doctor. Ang dami niyang concerned, although chairman siya ng Committee on Health. Using his kokote, kitang-kita. Kitang-kita, it doesn't make any sense that there is a single period of confinement policy and you have 500 billion pesos in excess funds na binabawi na yung 89.9 billion pesos, Mr. President. Yeah, I'm just disappointed, Mr. President, na I'm glad that kaya natin mag-intervene na gano'n, but I'm disappointed na doon sa mga taong 24 hours a day yan ang kanilang pinag-iisipan, nakaisip pa sila ng ganyang limitation, Mr. President. Buti sana kung nagtitipid sila. Ang problema, sobra-sobra po ang kanilang pondo. Iba naman yung magka-craft ka ng policy mo na dahil tinitipid mo yung naiiwang pondo mo, baka hindi mo mabayaran. Ito, sobra-sobra, winalis na nga eh. May we know, Mr. President, sino nakaisip nito? Sino genius ito? Hindi ko po alam, Mr. President. Ang nag-isip niyan, walang kokote. Well, anyway, Mr. President, ako medyo ano lang po ako ngayon, medyo parang ano ba yan? Parang medyo andyan yung frustration natin, medyo high blood tayo kasi nga nabalitaan ko ngayon nangyari sa Cebu at saka itong mga lumalapit sa atin na mga humingi ng tulong na hindi ko naintindihan bakit hindi ma-cover ng PhilHealth. Tapos at saka yung ano nila ba, yung way of thinking nila na takot sila sa hospital bills as if wala sa consciousness nila na merong PhilHealth. Although PhilHealth actually is not really a health insurance, it's just a subsidy, pero at least pampabawas din po yun ng billing nila. But siguro nga, Mr. President, because I think before I end, I think we really need to look at the other side of the coin. There might have been also an uncontrolled increase in the other side of the coin, which is the billing part, Mr. President. Mr. President, maraming salamat, no? Common sense po yan. Tama yung suggestion nyo dito sa mga desisyon na dapat nating gawin. Use your kokote from Senator Coco Pimentel. Alam niyo po, Mr. President, 2013 pa po yung circular ng PhilHealth on single period confinement. Hindi nila ginalaw. Hindi nila inamend. Ngayon pa nila naisipan. Tapos, andyan dyan yung pondo. Kalokohan yon. Likewise, if I may interject, that runs contrary to the aim of Universal Healthcare Act, which is giving access to genuine healthcare for all Filipinos without the financial burden. So PhilHealth really has to rectify that policy and make use of their kokote. Sige po, Mr. President, siguro dito rin lumalabas na talagang the quality of the people we appoint is also very important, Mr. President. But that's the burden of the leadership, the burden of the President. Lahat naman may pagkakamali dyan, pero sana talagang seryosohin yung pag-appoint po ng mga
tao. We really need quality people in government service, especially as sensitive as this one, the delivery of health services. So thank you to our chairman on the Committee on Health. And then I just pray, Mr. President, that he will act on my bill on the establishment of the hospital for senior citizens, the geriatric hospital, kasi kailangan po natin ng apex hospital din sa concerns po ng mga sakit ng mga matatanda. Now that we are going to, our strategy is the regional specialty hospitals. They all need an apex hospital where they train, Mr. President. Yes, Mr. President, I agree with you. I support that, no? Para po ito sa mga kababayan nating matatanda, para itong geriatric hospital. Part po ito ng ating regional specialty center. Merong police personnel or force outside of the gate, siguro ang purpose nun para bawal pumasok ang mga nasa labas. Merong police force or personnel inside the gate, ang purpose naman nun para bawal lumabas. Yun, Mr. President. And ang KOJC naman po, or si Pastor Kibuloy, I know he's represented by good lawyers. Kilala ko nga si Attorney Torion. So, I'm sure nag-reason out na po sila siguro sa commanding officer on the ground. Ano pong binigay na legal basis naman ng police at bakit nila ginagawa yun? Their reason, Mr. President, for not vacating the area was that meron pa daw silang namumonitor na heartbeat sa ilalim ng lupa, underground. And that could possibly be the heartbeat of Pastor Apollo Kibuloy. And that is the reason why they encamp inside the KOGC compound, because they presume that their service of warrant of arrest is still ongoing. And it was explained properly by the lawyer, Attorney Torion, but still to no avail, Mr. President. So the KOJC officials give in to the wishes of the Philippine National Police. Pumayag sila, Mr. President, o sige, kung saan yung gusto hanapin yung heartbeat na yan, puntahan natin. Sama kami sa inyo para malaman natin kung saan yan. Kung saan yung kakalkalin yung mga lupa, gigibain ninyo yung mga structures para mahanap nyo yung heartbeat na yan. Pumayag na lang yung walang magawa na mga taga-KOJC. Dahil gusto nilang matapos na, Mr. President. And yet, nung matapos ng lahat, pabalik-balik na, ayaw pa rin umalis sa ating kapulisan doon. Andoon pa rin sila na parabang kanila ng, parang marsyalo ba, na private property, basta-basta na lang kukunin ng gobyerno at yung may-ari ay hindi na makagamit sa property, Mr. President. Yan ang kinasama ng loob ko, Mr. President. Because I am a retired policeman. I am once the chief of the Philippine National Police. At alam kong maling-mali yung ginagawa nila. But still, why are these people continue to do that despite knowing that they are violating the rule of law? Yun lang ang kinasama ko, Mr. President. Tapos po ba, nakita nyo rin po na because of that police presence na amounting to a barricade or an encampment, pati po ba yung use ng highway sa labas ng KOGC compound ay apektado din? Apektado talaga, Mr. President, dahil sinara ng kapulisan yung highway. Siguro, yung lane, lane na pinakamalapit o yung buong highway? Yung buong highway, airport hanggang dulo, yung buong highway hanggang Panakan, hindi na mapasukan ng sasakyan dahil hinarang ng pulis. Dahil, siguro, to my mind, I am also a policeman. We think the same manner, Mr. President. Alam ko yan, ginawa ng kapulisan para harangin yung posibleng reinforcement dahil takot sila magkakaroon ng people power doon sa KOJC premises. Kaya hinarangan nila na wala makapasok na sasakyan para wala mag-transport ng mga tao doon. So, I am not blaming them for that. Kanya-kanya diskarte yan, Mr. President. Pero, ang problema lang, ang movement ng mga ordinaryong mamamayan from Davao del Norte, Agusan, going towards Davao City, ay masyadong na-hampered, Mr. President. Lalong-lalo na yung pupunta ng airport. Dahil iikot ka pa doon sa napakalayong ikutan mo para makapunta ka sa airport. Well,
Yun na nga, Mr. President. Pero kasi yung mga worry nila ng kapulisan, na sabi na ating speaker, former chief ng PNP, na-anticipate mo, logical. But it's because you're taking too long to serve the arrest warrant. That is the point. Yes, Mr. President. Why? Okay. And then, ayaw nilang i-abandon yung pag-serve ng arrest warrant because sabi nila may indicator sila na may heartbeat. Yes, But what is that machine which tells them that there is a heartbeat? Where is it located, Mr. President? Well, it should be explained properly, At Mr. President. paano naging kapani-paniwala na kung saan yung makina at saan daw, how many meters away yung heartbeat na nadidetect ng makina? Yun nga, Mr. President. And Mr. President, to add, sabi ko kanina, may lumabas na restraining order coming from the RTC branch of Davao City. But now, as we speak, per KOJC people, PNP officials won't recognize the temporary protection order issued today by RTC Branch 15 of Davao City. So ganito na palang utak ng ating kapulisan ngayon. May order na ang korte na ibakit nila yung lugar, ayaw sumunod. So, ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? So siguro, Ganito na pala ang pag-iisip nating kapulisan, ayaw sumunod ng korte. do we have a copy of the so-called TPO, Mr. President? Para makita I don't natin have the yung copy, term. Mr. President. I'm just Siguro relying on if we can- information. if we Kakalabas can lang ask- sa news. If we can ask our contacts in Davao to send us a copy of the TPO para at least makita natin. I will yung try, term. Mr. Opo. President. Kasi nakakabahala na rin po yan na ino-honor na nga yung service ng warrant of arrest kasi nga issued by a court. And then we have a court now. And I think the court which issued the warrant of arrest is not a Davao court, no? I think it is a Metro Manila court. Tama po ba yun? Possibly. Alam ko pa. Tama po ba? Yung warrant of arrest po. The court which issued the warrant of arrest is not a Davao court. It's a Metro Yes, Manila-based Mr. court. President. Tama? Correct, Mr. President. So yun, ino-honor na nga natin sa Davao. At ito na nga, nangyayari na to, disruption of the life of the Davaoeños because it is taking too long to execute the arrest warrant. And then meron naman tayong court order, an order from a local court who is now more familiar with the situation on the ground. And the speaker is telling us that per his information, hindi sinusunod. But the terms of that court order, kailangan siguro makita natin kasi sometimes baka sabihin talaga nila, hindi naman to naka-address sa amin. Yeah, Mr. President, if I may read, RTC 11th Judicial District, Branch 15, Davao City, in the matter of petition for the writ of amparo, the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names incorporated, KOJC, represented by Executive Pastor Marlon Acubo, Jose Maria College Foundation Incorporated, represented by Rosemary Dimag Naong, versus Honorable Benjamin Abalos, in his capacity as the Secretary of the DILG, the Philippine National Police, et al. Temporary protection order in a verified petition filed last July 1, 2024 by the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names, Incorporated, Jose Maria College Foundation, Incorporated, et al., against Benjamin C. Abalos in his capacity as the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, et al., petitioners allege that the right to life, liberty, and security is violated for threat or threatened with violation by an unlawful act or omission of the respondents. Thus, petitioners seek for the issuance of a writ of amparo among others. In a resolution dated July 1, 2024, the RTC Executive Judge Retrina E. Fuentes found no urgent necessity for the issuance of the writ and ordered the immediate ruffling of the case among the regular court. Accordingly, this petition was raffled to this court on July 3, 2024, and corresponding order was issued on July 8, 2024, directing the respondents
to file their comment within 15 days from the receipt hereof. Around 5 o'clock in the morning of August 24, 2024, the PNP 11, armed with warrants of arrest, entered the compound of QOGC and JMCFI located along Philippine-Japan Principe Highway, sa Davao City, in search of Pastor Apollo C. Kibuloy and other individuals. Diretso na ako sa decision ng Korte, Mr. President. Sige po. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, and security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, propriety rights and the pursuit thereof by its officers and members within the surroundings, within and surrounding the premises. The office of the Clerk of Court General is directed to immediately serve the order to any senior PNP 11 commanding officers present within the premises of KGC compound at the regional office. So ordered. Signed. Paano ito iakyat? Akyat mo. Signed by the judge, Mr. President. Okay. So, Mr. President, sa ganitong sitwasyon kasi dapat siguro ang ating kapulisan will read that with liberality na address sa kanya, and then kung ano man yung nakaka-disrupt sa normal course of life of the people there, bawal, i-dismantle niya. So dapat po ganun. Kung gusto kasi natin ng order at yun ang appeal natin nga sa KOJC members na wag manggulo, wag daanin sa dahas, i-honor ang mga court orders. That's the same standard that we will ask of our police Correct, Mr. personnel or President. police people. Correct. So the commander on the ground, if I am not mistaken, is named Brigadier General Torre. Police General Torre, Mr. President. Is he Colonel or General? General. Brigadier General. I think it's Police General Torre. So siguro, yun na lang po yung appeal natin sa kanya. I mean, the arrest warrant, as far as I know, is valid, can be served at any time of Any the any day, anywhere. any week, anywhere, for as long as you see the subject person of the arrest warrant. But I don't think you can claim that you have found the person because you have found a heartbeat, Mr. President. I mean, and then this is a new technology na masyado pang kailangan i-explain mo na sa atin. Gaano kalayo niya na-detect? Asan ba yung, as far as you know, Mr. President, saan yung makina which detects the heartbeat? Nasa highway? I don't know, Mr. President, but I believe this is the same machine that is used to determine the living individuals during earthquakes. Pag may calamity, may earthquakes, may buhay pa na tao na natabunan ng rubbles, Mr. President, yan ang machine na ginagamit. Kaya nga, so ang ating ibig sabihin nun, they were allowed, the KOJC people or leadership were cooperative enough to honor a court paper, a court order, to allow the police to enter the compound bringing their machine. Siguro yung machine nila is in close proximity with the ground or the area that they were able to detect a heartbeat. So they should act immediately. They cannot dilly-dally and not act and prolong the enforcement of an arrest warrant amounting to a siege na gusto mong starve na lang yung tao sa yung whoever is that person with the heartbeat na mauhaw, magutom at kayo lumabas. Hindi po pwedeng ganun ang estratehiya po natin. Now, especially now na meron na pong TPO or whatever name we call that order coming from a Davao court.
So ganun lang po sana ang appeal na lang natin sa commander on the ground at saka yung supervisor ng commander or commander ng commander who is the PNP chief plus the DILG secretary na since umabot na nga kayo dun sa na-detect ninyo yung heartbeat kasi nga yung mga KOJC personnel, people, cooperated to that point na nalapit yung makina sa lupa or sa building because there is a court document. Now that there is another court document, we have to be liberal in its reading and interpretation. At any rate, you will have all the chances in the world kasi valid pa yung arrest warrant na yan to capture, to arrest that person when you actually see him or her. Yun ang legal basis mo to arrest. The legal basis to arrest is the arrest warrant. Correct. When you see that person. Okay, not when you detect a heartbeat. Okay. And then I'm also worried, Mr. President, itong ang search, itong nabanggit po nating speaker na merong pang searching, they're searching buildings or ano, kunyari in the name of looking for the subject person of the arrest warrant, pero actually it's now amounting to a search. And Correct. what they have is an arrest warrant. And I agree with the speaker na iba po yun. An arrest warrant is the legal basis to arrest, but the legal basis to search must be a search warrant. Correct, Mr. President. At ang isa pong... And yet, Mr. President, I must inform the body that the KOJC people are very cooperative. Kahit na alam nila na that is beyond the power of the arrest warrant, sumunod pa rin sila, sinamahan nila. At lumalabas po, just a few more seconds, Mr. President. I know marami pa tayong itatakil ngayon. Lumalabas po dahil sa incidenting ito na in the execution or in the matter of arrest warrants and search warrants, substantive rights are involved or affected. Therefore, siguro mag-open na lang natin ang mind natin na maybe this is a proper subject matter for legislation at hindi lang natin ito ipaubaya sa mga rules of court. Substantive rights, itong pinaka-example eh. So, buksan natin ang ating isip to challenge the existing order na pinaubaya natin ang mga rules about arrest and searches sa rules of court. Entertainin natin ang possibility or ang karapatan na dapat by law ang rules on service of search warrant, service of arrest warrant, execution of these warrants should be provided by law. I agree, Mr. President. I agree. So with that, Mr. President, imposible naman natin mapag-usapan kasi lahat dito, but at least naumpisa na natin and we got some facts from our speaker who was really there. Ito, hindi to hearsay, ano to, talagang eyewitness testimony po ito ni Senator Bato de la Rosa. So thank you to our colleague for bringing this to our attention. Pareho namang may mga legal grounds, legal basis, pero worrisome kasi sometimes it can be legal or constitutional, but in its implementation, it becomes unconstitutional. Pwede yung ganun eh, Mr. President. So thank you for bringing this up and siguro we can pursue this matter at the committee level. Mas marami tayong